May pa na tayo dito sa nagtanong kanina, ano yung pinagkaiba ng light coercion tsaka light threat? Ulitin natin. Sa other, ano yan? Other coercion ba? Other light coercion. Ito, other coercion. Dito sa other coercion, simple lang naman to. Ito, absent ng second paragraph ng, pagkompleto yung sila lahat, mapagkompleto yan, grade coercion yan. Pero dito sa other coercion, yan diba ito yung kanina, dito sa other coercion, ito pinilit niya makapasok ng bahay. Ito pinilit niya makapasok ng bahay na rin kasi walang mabayad ng upa. Pasok yung element number 1 tsaka number 3. Pero number 2, wala namang violence, wala namang threat, tsaka wala namang intimidation. Kasi close na door yung nakalagay sa barricade. Do not open or something will happen to you. Siya, wala man lang threat, wala namang intimidation. Kasi hindi klaro, malabo. Kung ano ba, may mangyari sa'yo na Bayan yung other version. Sa other light threat, ang dadya ng Sa other light threat, tatlo. Nanakot ka. Sa kangita ng weapon, pinagbantaan mo gamit ang weapon. Ito, nagbanta ka na papatayin, in the heat of anger nga lang. Dito, nanakot ka. Nagbanta ka na, not considered table. Ano ba, babagsak kita, professor, sabi naman babagsak kita yan. Yan lang yung threat, other light threat, nanakot, magbanta. Other coercion, may pinagawa ka or may hindi ka pinagawa, pinilit. Yan ang pinagkaiba ng coercion tsaka threat. Okay, let's proceed to crimes against property. Sa crimes against property, ito na yan. Robbery, stapa, theft. Ayun, himay natin. Ano na to, pag sila may animus loquendi, ayan yung ibig sabihin yan, intent to gain, baka pumitik sa board exam nyo, animus loquendi, intent to gain. Punta tayo sa element ng robbery. Transportation, wala yan mga lang kasi yan, mga general term. Transportation defined as the carrying away or the felonious removal of goods. Hindi naman krimen yan. Ano lang yan, general term. Ito yung elements ng robbery. In general, elements of robbery in general. That there be personal property belonging to another. May sabing personal property, may dalawang klase kasi ng property, personal tsaka state property. Pag personal property, yun yung mga gamit mo. Sing-sing, cellphone, tablet, laptop, alahas. Yung state property, lupa. Parang naman, diba? Iba na yun pag lupa ng inagaw, usurpation. Pwede pa rin hindi pwede sa robbery. Sa robbery, personal property lang. Movable property. Na ito, that there be personal property na pagmamayari ng iba. Number 2, that there is unlawful taking of that property. Kinuha mo yung property na yun. Yung pagkuha mo ng property, merong animus loquendi or intent to gain. Kaya naman, pangapat na element, that there is violence. Tandaan nyo merong violence, karahasan, merong intimidation of any person, pananakot, pagbabanta, o kaya force upon things. Tandaan nyo tatlo. Sa robbery, meron siyang violence, meron intimidation sa person, tsaka may force upon things. Pag wala yung tatlo, theft lang yan. Pagkuha lang ng gamit, wala namang violence, wala namang intimidation, wala namang force upon things, robbery lang yan. Dapat may intent to gain. Kumuha ng gamit, nag-prank lang, walang intent to gain. Matropa mo, pinagtripan, kinuha niyo yung property mo. Maprank lang pala, inasar ka lang. Hindi siya pwede kasuhan ng robbery kasi walang animus loquendi, walang intent to gain. Kasuhan mo lang sa unjust fixation. Pinarang ka lang ng kinuha hanggang umiiyak ka, pinaiyak ka ng tropa mo, unjust fixation lang. Personal property, dapat personal property, hindi siya real property or state property, lupa. Kasi pagka lupa ang inagaw, baka dito siya sa usurpation.
Sortation. Yan yung elements ng robbery in general. Ito itong apat. Kasi may daming klase ng robbery. Meron tayong robbery with homicide. Ito mga special complex crime na to siya. Madadaanan nyo yun sa book 1. Ay, i-reply yung book 1. Hindi ko na siya i-discuss dito. O, ito yung robbery with homicide. Simple lang ito mga buddy. Sa robbery with homicide, yan ang special complex crime ang tawag yan. Punish as a single crime although robbery and homicide are committed by the offender. Meaning, homicide as used in paragraph 1 of Article 294 is to be understood in its generic sense as to include parricide and murder. Pati yung infanticide doon kasama. Ang point kasi itong robbery with homicide, although parang dalawa siyang krimen, nagnakaw ka, sa occasion ng robbery, nakapatay ka. O robbery with isa lang yung penalty mo, naka-fix yung penalty mo. Dito sa Article 294. Hindi pwedeng papanagutin ka sa penalty ng robbery, papanagutin ka sa penalty ng homicide. Hindi. Ito isa lang yung penalty ng robbery with homicide, naka-fix sa Article 294. Kaya tinawag siya na special complex crime. Although dalawang krimen, isa lang ang parusa. Dalawang krimen pero sa mata ng batas, isang krimen lang. Kaya isa lang parusa. Ito sa robbery with homicide, nangyayari itong robbery with homicide. On the occasion of robbery, nakapatay ka. Pero yung tandaan niya, on the occasion of robbery, habang nagnanakaw ka, at ang pagnanakaw mo sa robbery, nakapatay ka. Walang pakay kung sino. Kahit yung pagpatay mo, by means, kahit may qualifying pa ng murder, may qualifying pa ng parricide, may qualifying pa ng infanticide, homicide pa rin yan. Basta on occasion of robbery. Ba? Pumasok ka ng binasag mo ng bintana. Pag binasag mo ng bintana, magpasok mo na, pakan mo yung baby, less than 72 hours old, o robbery with infanticide ba? Hindi. Robbery with homicide pa rin. Lahat na klase ng pagpatay on the occasion of robbery, homicide. Robbery with homicide. Diba? Pagpasok mo ng bahay, andun pala tatay mo, binaril mo, o robbery with homicide pa rin, hindi parricide. Pagpasok mo ng bahay, natalikod yung tao, binaril mo, bang, hindi yung murder. Robbery with homicide. Lahat ng pagpatay on the occasion of robbery, homicide. Na robbery with homicide lang yan. Maraming klase yan, you know. Robbery, homicide to eliminate an obstacle. No, commission of robbery. Yung security guard, harang to patayin ko kayo. Robbery with homicide. Homicide, robbery with homicide necessary to defend possession of stolen goods. Parang habang inaagaw sa'yo yung ninakaw mo nung mayari ng bahay, pinatay mo, robbery with homicide. Homicide committed to remove opposition or to suppress evidence. Pinagpapatay mo lahat na nakakita sa'yo, robbery with homicide pa rin. Homicide to escape after the commission of murder. Yung pagtakas mo, nahuli ka, binaril mo yung nakakita sa'yo, robbery with homicide. Lahat yun sila. Robbery with homicide pa rin. Kahit yung pinatay mo, kasamahan mo. Mama, ora. Nung nagnakaw kayong dalawa, nagatian na kayo ng goods. Hindi mo na gusto konti lang yung atay binaril mo. O robbery with homicide, parang kitang pinatay mo, kakuha mo mga magnanakaw. Bakit tandaan, robbery with homicide. Kung meron tayong robbery with homicide, tanong-tanong. Pero kahit yung kasama mo na parang sa security guard, robbery with homicide pa rin yun. Yung kasama mo na baril ng security guard, hindi na. Dapat ikaw ang bumaril sa kasama mo. Pero kung nagtamaan lang siya ng security guard, hindi ka damay doon, hindi naman ikaw pumatay. Ito ni robbery lang. Robbery lang. Pure robbery. Pero pag yung kasama mo, binaril lang sa'yo, napatay lang sa'yo, hindi yun i-charge sa'yo. Pero pag binaril mo yung kasama mo, ayan o. Sir, paulit man sir, nag-burnout kami. Mag-burnout? Sige. Sir, tanong sir, kahit magkasama sa robbery sir, tapos yung kasama mo bumaril sa security guard, robbery lang. Ano? Kahit magkasama kayo sa robbery, tapos yung kasama mo bumaril sa security guard, walang homicide sir. Kasama kayo sa robbery, ang kasama mo ang pumatay sa security guard. Meron ang natawag na conspiracy. Dalawa sa puwatang ko Ako, buwan sa kubol. Damay ka doon yung binaril ng kasama mo yung siguro. Robbery with homicide pa din. Charge kayo dalawa ng robbery. Ako, buwan sa kubol. So, dito sa balay sa Labran, out yung tanong yung robbery. Ito. Ulit.
Yung sa robbery, yung pagnanakaw mo na pagmamayari ng iba, with intent to gain, may kasamang violence, karasan, tinakot mo or intimidation, or merong pinirasa mo yung bagay for some things. Yan yung general na elements ng robbery. Meron tayong robbery with homicide. On the occasion of robbery, may napatay ka. Kahit sino ang napatay mo, kahit bata, kahit tatay mo, kahit nilason mo. Basta yung pagpatay mo on the occasion of robbery, kasagsagan ng pagnanakaw mo na robbery, homicide lahat. Napakan mo, pagbasag mo ng bintana, napakan mo ng sanggol less than 72 hours. Hindi siya infanticide, robbery with homicide pa rin. Lahat ng napatay mo on the occasion of robbery, classified as homicide. O yun lang yung point ba din ng robbery with homicide. So merong robbery with homicide, meron tayong robbery with rape. O sa kasagsagan ng pagnanakaw nyo, robbery, nakita mo yung isang babae doon, ni-rape mo, hindi siya robbery and rape, robbery with rape. Isa lang yung penalty sa mata ng bata, solo 2 krimen. Paano sir, pag one sir, yung tinakawan mo mismo yung one, yung tatay mo tapos pinatay mo. Nakawan mo yung tatay mo, tapos pinatay mo, yun ba, di robbery with homicide pa rin. Kasi ang sabi dito, generic sense yung homicide. Kahit ano, patay mo daw dyan, kahit parricide, patatay mo pa, kahit murder, classified pa rin siya as homicide. Classified pa rin siya as homicide. Lahat ng pinatay mo, location ng robbery, homicide, buddy. Tanong, sir. Tanong ka na. Pag robbery with homicide, sir, tapos una ang pinatay, tapos bago matay. Wait lang, sa isa lang. Oo, yan ako. Ano? Sa isa lang. Robbery with homicide, sir, tapos may pinatay Nag-rape ka pa. Nag-rape ka pa. Yes, sir. O dalawa, robbery with homicide, tsaka robbery with rape. Ang dalawa krimen mo. Diba? Hindi ba yan aggravating ng rape, sir? Ito, basahin natin. As regards to the special complex crime of robbery with rape, the law uses the phrase when robbery shall have been punished by rape. But like in robbery with homicide, the offender must have the intent to take the personal property belonging to another with intent to gain, and such intent must precede the rape. Rape committed on the occasion of robbery. This is usually committed when while some robbers are ransacking for personal property in the house, the other is raping a woman in the same house. So yan. Magkaiba sila pa, di magkaiba. Walang nabanggit ito na mag-aggravate. Ganito yan, buddy, makinig ka. Ganito yan, mga buddy. Pagpasok mo ng bahay, kung doon kayo siya ng robbery, napatay mo yung isang tao. Isang krimen, robbery with homicide, tapos na-rape ka pa ng babae. Robbery with rape. Pero ganito ang nangyari. On the occasion of robbery, nire-rape mo yung isang babae, tapos pinatay mo pa yung babae, yun na yung sinasabi mo na ma-absorb siya. Special aggravating na yung pagpatay mo sa babae na nire-rape mo din. Pero magkaiba yung pinatay mo, magkaiba yung rape, dalawa. Robbery with homicide, tsaka robbery with rape. Pero yung nire-rape mo, pinatay mo pa, robbery with rape lang siya. Robbery with rape. Yung homicide, yung babae, ma-absorb na siya ng robbery with rape. Maging aggravating na lang, special aggravating, yung homicide. Kuha mo ba, de? Sir, absorb. Basic. Pero tanong, Tanong. sa robbery with rape, sir, sa actual na pag-grab mo, tapos tatlo yung ni-rape mo, ano yun, sir? Nagano ba inag? Tatlo yung ni-rape mo, sir. Tatlo yung nirape mo. Robbery with. Nang-rape ka dito. Pagpasok mo ng bahay, may tatlong babae. Robbery with rape. Rape. Ang mangyayari nun, hindi ko pa na-encounter yung ganyang topic. Hindi ko pa na-encounter. Pero ang alam ko dyan, buddy, ang alam ko dyan, ma-absorb. Yung dalawang rape na yon, ma-absorb, magiging aggravating siya. Yun yung pagkakalam ko. Kukonfirm ko yan, ayokong marunong. Kasi batas kasi yung pinag-usapan. Kukonfirm natin sa lawyer. Lawyer ang the best na kasi may mga cases yan sila inaral. Pero kung ako tatanungin mo, yung dalawang rape na yon, magiging aggravating siya.
Mas ma-absorb siya. Lahat yung robbery with rape. Kasi yung location ng robbery pa rin eh. Ang intention mo kasi isa lang naman, robbery. Kaso sa robbery, nadaanan mo yung tatlong babae, robbery with rape, yung dalawang natira, absorb yun lahat, ma-absorb, maging aggravating na lang siya. Ganun yung sa pagkakalam ko. Tapos, isa pa, pagpasok mo ng bahay, kung intention mo talaga mang-rape, pagkatapos mo mang-rape, yung babae, nangihina, kinuha mo yung relo niya, hindi na yung robbery with rape kasi nauna yung intention mong mang-rape. Pag rape mo sa babae, yung pagpasok mo ng bahay, rape, tapos nung kinuha ka ng rape and theft na yun, dalawang krimen, rape and theft. Diba? O di kaya pag rape mo, ang intention mo talaga una is rape. Pagpasok mo ng bahay, nang babasag ka pa doon, robbery, rape and robbery, hindi robbery with rape. Kasi pag, yung pinag-iba ng with saan? Pag robbery with rape, isang krimen lang yan sa mata ng batas, isa lang yung parusa. Pero pag robbery and rape, dalawang krimen, dalawang penalty. Yan yung pinag-iba. Dapat napang-rape ka on the occasion of robbery. Hindi yung una mong isip is rape. O, di dalawa na kung intention mo talaga mga rape. Dalawa na yung krimen mo. Ano mga pati ko ha? Kasi, O, ito naman. Robbery with serious physical injury. Simple lang yan. Ganyan lang. On the occasion of robbery, may sinuntok ka, nabungi, may sinuntok ka, nabulag. Kung ito, siyempre, yung sinuntok mo, hindi siya nakapagtrabaho more than 30 days. So, robbery with serious physical injury. Yan lang yan. Alam niyo naman yung pinag-iba ng serious, less serious, tsaka slight, di ba? Kung hindi nyo na-get, replay nyo lang. Isa, ang krimen lang yan sa mata ng batas. Robbery with serious physical injury. Meron ding robbery with unnecessary violence and intimidation. Pagtapos ng nakawan, sabay hold up mo hold up mo yung hold up o robbery by means of intimidation. Pagtapos siyang hold up, tinali mo sa puno. Unnecessary na yun. Nung nirap mo na, tatali yung pati. Isang krimen lang sa mata ng batas, robbery with unnecessary violence and intimidation. Tapos mo siyang nakawan, tinali mo pa sa puno, robbery with unnecessary violence and intimidation. Paragraph 4 ng 292. Ito na yung simple robbery. Ito na yung nagdaka ko lang robbery na merong force upon things, merong violence, saka merong intimidation against person. Yan na yung simple robbery. Paragraph 5 ng 292. Okay, robbery with physical injuries committed in an uninhabited place or by a band or with the use of firearms on a street, road, or alley. When is robbery with violence against or intimidation of persons qualified? If any of the offenses defined in subdivision 3, 4, and 5 of Article 294 is committed, magiging qualified, robbery daw siya. Yung 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5. O, saan siya na commit? Magiging qualified daw siya. Yung tala nyo, 3, 4, 5 So, 3, 4, 5. Magiging qualified robbery siya pag, ito, ginawa mo yung robbery sa uninhabited place. Ibig sabihin uninhabited place, ito yung lugar kung saan hindi makakahingi ng tulong. Malayo sa mga maraming tao. Ngayon sa pagkakagubatan. Kung yung robbery by means of a band, isabihin ng band niya ba yung banda? Yung band mean 3 or more armed malefactor. Sabihin ng band, ito band. Uy, hindi na banggit more than 3 malefactor. Ibig sabihin armado, sila armado, more than 3 na armado. Yun yun. Band, robbery committed by a band. Yan. Huwag na natin yan. Liability or penalty, hindi na natin yan trabaho, mga penalty na yan.
O attempted and frustrated robbery committed under certain circumstances. When by reason or on occasion of an attempted or frustrated robbery, a homicide is committed, the person guilty of such offense shall be punished by reclusion temporal. Wala na rin mga penalty. Skip ko na yung mga penalty, mga badiya. Attempted robbery with homicide. Frustrated robbery. O, meron palang frustrated robbery. Kaya nyo ha, the accused agreed to rob 2 LCM boats from the Navy. Both full with the idea of selling them for profit. They disarmed the guard, and when they failed to take the boats because they could not start the motor, pinagpapatay nila yung guard. Yun nagkakaroon ng frustrated robbery. Kasi, di ba, ang sabi sa frustrated, nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. O, sila nagawa na lahat ng dapat nilang gawin para nakawin yung barko, nakasakay na sila sa barko. Kaso hindi nila nanakaw yung barko kasi namatay, sira yung motor. Di dahil sila yung motor ng barko, pinagbabaril nila yung guard. O, frustrated robbery with homicide. Special complex crime. Alamin na yan sa book 1. Replay niyo yung book 1 na nahimayan doon. Article 298, execution of deeds by means of violence or intimidation. Meron pa lang ganyan, execution of deeds. Ito, that the offender has intent to defraud another. That the offender compels him to sign, execute, or deliver any public instrument or document. That the compulsion is by means of violence or intimidation. Example na itong Article 298. Pinagbantaan mo na, o ikaw kapatid, pirmahan mo tong deeds. Yung kasulatan natin na binibenta mo sa kanyang motor, na lang, 1,000 na lang. Kung pirmahan mo, hindi, babanatang kita. O ito ya. Execution of deeds by means of violence or intimidation. Pinapirmahan mo yung deeds na yun. Na pinagawa mo siya ng kasulatan na bebenta isa yung more 1,000 na lang. Eh, ba't niya pinirmahan? Eh, kasi tinakot mo siya. Meron palang ganyan, krimen. Article 298. Robbery in an inhabited house or public building or a device devoted to public act to worship. Nagnakaw ka daw. Kung nagnakaw ka sa lugar na merong nakatira or public building or sa simbahan, 299 ka. Pati simbahan yung nakawan mo, no? Robbery with force upon things. Wait lang mga badya. Robbery with force upon things under subdivision A. Ito, subdivision A. That the offender entered an inhabited place or public building or a device devoted to religious worship. Yan yung pinasok niya, yan yung nakawan niya. That the entrance was effected by any of the following means. Pinag-usapan natin ito, force upon things through an opening not intended for entrance or ingress. Ibig sabihin, matik body, robbery. Pag pumasok, robbery with force upon things, pumasok ka dun sa bahay, hindi naman entrance. Ano ba yung entrance? Pinto. Pero saan ka pumasok? Sa bintana, sa bubong. Ba, hindi naman entrance yun. Kahit sabihin mo walang force, wala kang sinira, pag ang bintana, sinira mo yung bintana, robbery with force upon things. Pero paano pag bukas yung bintana, pumasok ka? Wala namang window, may binasag ka. Tinadyakan mo yung pinto, tinadyakan mo yung bintana, sinira mo yung bubong, robbery. Gumamit ka ng false key or pick lock. O baka sabihin mo, well, sir, wala namang force upon things yan kasi ang ginamit ko susi, ang ginamit mo false key o robbery, pero yung pag-gumamit ko ng false key, sabihin mo wala siyang force upon things. By using any fictitious name or pretending the exercise of public authority, pumasok ka, nagpanggap ka na, pulis, pagpasok mo ng bahay, walang force yun Walang force upon things, pero pumasok ka ng bahay, nagpanggap ka na pulis, at saka ka nagnakaw o robbery. Robbery with force upon things. That once inside the building, the offender took personal property belonging to another with intent to gain.
Paano? The offender must enter the building or house in which the robbery is committed. Thus, if the offender merely inserted his hand through an opening in the wall or used a pole through the window to get the clothes inside the room, theft lang. Sabihin nyo tiyan nyo bukas yung bintana. Masabi natin kanina, bukas yung bintana. O, di ba may opening, yung may butas yung pader o yung bintana bukas. In-insert mo lang yung kamay mo doon. Di ba, asarolo kanina, pag pumasok ka sa bintana, robbery, pag pumasok yung whole body, lahat ng katawan mo pumasok, magiging robbery. Pero pag ang pinasok mo lang sa bintana, is kamay lang, may ginugot ka, theft lang. O di, kumuha ng panungkit, theft lang. Tandaan nyo yan. Master, pwede pa kayo, sir. Mas hihingi dito, yun lang, yung Saan kamay, banda? Saan banda? yung lang, yung kamay at yung body. Kaya ito ba? Sige. No problem. Pag pumasok, ito. Asarol. Pag bukas yung pinto, pumasok ka sa bukas na pinto, nagnakaw ka, theft lang. Walang force sa pantings, wala ka namang sinira. Pero pag sarado yung pinto, kinadyakan mo yung pinto na nakalock, ang force sa pantings, robbery. Isa pa. Pag pumasok ka sa bukas na bintana, bukas yung bintana, bukas. Pag pumasok ka sa bukas na bintana, whole body, bukas may ginawa ka, kahit lumabas ka sa pinto, basta yung entrance mo bintana, robbery. Pinasok mo yung buong katawan mo. Pero yung bukas sa bintana, kamay lang ang pinasok mo, hindi whole body, kamay lang, may kinuha ka, may panungkit ka, theft lang yun. Kailangan para maging robbery, ipasok mo buong katawan mo. Pero kung sinungkit mo lang, kinamay mo lang sa bintana, theft lang. Yan yung ibig sabihin, buddy. Tanong, sir. Tanong. Sir, how about, sir, sa kotse, sir, sa labas, nakaparada, sir. Tapos, binasag Ulit. yung kotse, sir, nasa labas nakapark. Tapos, binasag yung salamin. Ano yun, sir? Robbery or theft? Ganda yan. Di ba sa robbery may tatlo yun? Violence. Ibig sabihin ng violence, di ba violence, threat or intimidation, tsaka force upon things. Tatlo yung robbery. Violence sa tao. Inablot mo yung buwan, sinuntok mo. Yung threat or intimidation, sa tao pa din. Pero yung force upon things, ang tanong doon pinarasa mo yung, anong things, ito yung sasagot sa tanong mo. The place entered, yung pinasok mo, must be a house or building. Nasa force upon things. Must be a house or building. When the culprit enters the park motor vehicle, nakaparking sa labas, through the window, the glass, binasag mo yung pinto ng kotse na nakapark sa labas. Anong sabi? Tep lang. Para maging force upon things siya sa robbery, dapat ang binasag mo part ng house or building, hindi ng automobile. Tandaan mo yan, mga buddy. Para, sir, pag concert, anong sasakyan nakapark sa mismong concert sa bahay, sir? O pag yung sasakyan nakapark lang sa loob ng bahay, o nasa parkingan, hindi naman siya, Robbery na, sir. Okay, sige, ulit. Wait lang Wala yung Ang sabi kasi mga nega, the place entered, must be house or building. House or building. Yung kotse, yung nakapark sa bahay mo, hindi naman siya house, hindi naman siya building, nakapark. Theft lang kahit basagin mo yun. Maliban na lang yung kotse mo na sa loob ng bahay.
doon ka nakapark, binasag mo yung pinto or yung bintana, pumasok ka, nagnakaw ka sa kotse, robbery. May binasag ka na na house or building. Pero kung nakapark lang sa labas, binasag mo lang yung kotse, sabi mo, for sa panting si may binasag eh. Hindi siya part ng house or building na kotse. Theft lang siya. Anong sir? O, tanong, banat. Ano sir, pag yung motor is nasa loob ng koral nila, nasa fence nila. Ano koral? Magiging robbery ba yun? Ano na ba di? Huwag na, ako lang Bisaya kung sabi. Bakit ka ang Sige, Bisaya na lang. Nakaintindi naman ako Bisaya eh. Nakaintindi naman ako eh. Okay. O, kurado sa Sige sir. O ang iyang motor sir, gisuot sa ilang koral, pero di suot sa balaga, pero ang koral, nasod ang motor. Kanya, kuhaon to ang motor sir mo, ablis siya sa koral, mulayad siya sa koral. Robbery ba na sir, or theft sir? Hindi ko naintindihan yung koral. Ano yung koral sa Tagalog? Wall. Ano na? wall. Parang gate. Gate, sir, parang gate. Fence. Fence. Screen. Okay, ganda yan. Pumasok ka ng bahay. Pag pumasok ka ng bahay, ano sa'yo ba yung motor? Motor ba yan? Yung motor na suot sa fence, suot sa koral ng bahay. At kinuha ko yung motor. Hindi ako pumasok sa bahay, sa fence lang. Robbery ba yun, sir, or theft? Sa fence lang, tapos ang kinuha mo motor, hindi siya robbery, hindi rin siya theft, carnapping. Motor na kinuha mo eh. Carnapping na yan, buddy. Karnapi lang yun, sir. Motor ang ginawa mo, motor. Pag ganun yung situation mo, pag ganun yung facts mo, motor ang kinuha or sasakyan, carnapping. Hindi siya robbery, hindi siya theft. Ibang crime siya, carnapping. Okay, sir. Thank you, sir. Tanong. Tinta ko eh. No problem, walang problema yan dito. Dude, Itong apat na ito, naka-review mo. Kulang na lang, alak dyan, sinihan na. Naka-board swaplex na. Question dun sa special complex. Mga badi, paano mga badi, pakiyok cam para hindi matabunan yung natin, yung recording, natatabunan. Mamaya na tayo mag-open cam. Natatabunan kasi yung recording natin. Tanong, sir. Sir, tanong. Tanong. Saan may bukos ng kamera, uy? Tanong mo din. Sarnat. Sir. Tanong. Yes, may puro kasi sabi sir, pag yung auto nakapark sa harapan ng bahay, grabe na yun. Hindi ko marinig. Ilapit mo ang mukha mo sa speaker, ba hindi ko marinig? Hello, sir. Rinig na, sir. Sige, banat. Ano yung tanong? Wala na? Sige. Sir, tanong sir. Tanong. Nolom muna. What if sir yung kotse sir, nakapark lang sir sa kalsada sir, tapos yung binasag mo yung window niya sir. Tapos yun yung ginamit niyang pasukan sir, para kunin yung sir, cellphone, gano'n. Robbery ba yun sir? Yan nga nakapark sa labas. Ang tanong mo muna ba sa force of things, ang binasag part ng building or ng house, magiging robbery. Pag house or building. Yung kotse, hindi naman siya house or building, nakapark. Theft lang siya. Although kahit may binasag ka, may force of things, hindi sa house or sa building, sa kotse na nakapark. Theft lang. Kahit may binasag ka. Iba pala yung tinuro sa amin, sir, kasi may tinuro sa amin. Pag Ano ba? sa harapan ng bahay, binasag ang kotse, robbery daw yun. Sa harap ng bahay, binasag Sa ng harap ng bahay, kotse. yung nakaparkingan ng bahay. Sino nagturo, abogado? Yung, hindi, sir, pero teacher namin. Ganito kasi yan.
Akong abogado, medyo maguguluhan ako eh. Kasi abogado ang nagsabi. Pero dito sa akin, tinan nyo the play center must be house or building. Diba yung pinasok mo, yung binasag mo, part ng house or building. Yung kotse, hindi naman siya part. Kung ako, bahala kayo. Kung ako sasagot sa board exam, theft ako doon. Pero kayo bala. Hindi naman kayo bala kayo kung ano. Confirm nyo na lang. Confirm nyo. I-research nyo. Kung ako sasagot. Thank you, sir. Def ako doon kung ako sasagot. Sir, tanong. Parang tanong banat. Example lang, sir. Example lang. Sige. Ako, sir, may galit ako sa'yo. Tapos, pumunta ako sa bahay nyo. Tapos pumunta ako sa bahay nyo kasi gusto kitang sapakin. Example lang, sir, ha? Tapos pagdating ko doon, wala ka, sir. Wala ka. Sinira ko yung pinto mo. Tapos nalaman ko na magagamit ko pa ito at dinala ko sa bahay, sir. Yung pinto mo, sir. Theft ba yan, sir? Sinira mo yung pinto. Tapos may na yung pinto, buddy, yung pinto, part na ng house yun. Part na ng building yung pinto. Tapos yung pinto, personal property yun, gamit pa rin yun, dinala mo, robbery. May po sa pantings, pinto eh. House, part siya ng house or building eh. O robbery, buddy, robbery. About Tanong. yung pag-snatch, sir. Ha? Yung snatch. In-snatch. Tip lang yun, di ba? Yung snatcher, depende. Na-discuss ko yun sa TikTok eh. Yung snatcher na yan, yung snatching. Yung ito. Wait lang, hanapin ko. Discuss ko yun sa TikTok. Wait lang ba? Send ko yung link sa inyo. Send ko yung link. Gabi ko na pala content, no? May saktong tanong niyan sa TikTok eh. Nagtanong sa akin yan, nasagot ko yan dun. Sige na, sagutin ko na nga lang, hindi ko manap. May lalaki, yung babae nakaganto ng purse, hinablot mo yung bag. O, theft lang yun. Hindi forget snatching, robbery agad. Tingnan nyo, ano, may ano ba doon? May violence ba doon? May violence ba doon? May intimidation? Kung may in-intimidate, tinutukan ng robbery. Ang tanong, violence ba yun? Yung pag-upload ng bag? Hindi. Ang violence, pag sinuntok mo. Violence doon pag yung ikaw, hinupload ng violence yun. Nagkasugat eh. Pero yung lang ng purse ng bag, hinupload mo lang, na pag-uploadan ka, na pag-agawan, theft lang yun. Hindi yun violence, sapakin mo, o may pwersa ka na in-exert, o doon na-uploadan lang agawan, theft lang yun. Hindi yun siya consider as violence. O yun sa sagot ko. Send ko may yung link, tsaka yung legal basis na yan sa dito. Hanapin ko mamaya. Ito mga bali, isa pa. Robbery with force of hunting under subdivision B. Elements that the offender is inside the dwelling. Yung offender dito nasa loob na ng bahay. Regardless kung paano siya nakapasok, kung ba, bukas na yung pinto, pumasok siya. Ang nangyari, the offender takes personal property belonging to another with intent to gain under the following. May binasag siya na pinto. Pagpasok siya ng bahay, di ba, kala mo theft lang. Ngayon may kwarto pa na nakala. Yun yung sinira niya na pinto. Robbery, breaking of doors, or wardrobes, chests, or any other kind of lock or sealed furniture ba? Pagpasok yan ng bahay, bukas ang pinto, akala mo theft lang. Pero ang ninakaw niya, baul na nakala. Yung baul na nakala, kailangan niya pang doon niya binasag sa labas, robbery pa rin yun. Kasi ang ninakaw mo nakala. Basta ang ninakaw mo sa loob nakala, kahit bukas yung pinto o pasok mo, kahit sa labas mo siya binasag, robbery, once na nakala yung ninakaw mo. Kailangan pa siyang basagin.
Tinan yung Bravo, by taking such furniture or object away to be broken or forced open in outside the place of robbery. Kaya sa labas mo na siya binasag. Kahit sa bahay niyo na, robbery, kasi nakalock yung binasag mo. Kahit open yung pinto, robbery pa rin. O, talong. Talong nga ba di? Sir, may qualified Sir. robbery. Qualified robbery, wala akong nakita na wala pa akong napasang qualified robbery. O, tanong. Sir, kasanamay mo pa, no, during the course of robbery pa, napati less than 72 days on lobe. Ano no kati kaso na agi, sir? Ano ba diyan? Andun kayo siya ng robbery. Pagpasok mo ng bintana, napakan mo yung sanggol less than 72. Ano ang krimen? Ganun ba? O magiging krimen mo dun ba? Di lahat nga, diba? On the occasion of robbery, lahat ng napatay mo is robbery with homicide talaga. Robbery with homicide. Lahat na napatay mo on the occasion of robbery. Kahit tatay mo pa, akala mo parricide, kahit nilason mo, kahit less than 72, lahat na napatay mo on the occasion of robbery with homicide talaga. Sige, sir. Thank you. Okay? Na? Okay. Nakakaintindi ka pala ng Ilocano siya. Hindi. Marami lang ako tropa Ilocano. Pero mga BGMP na ngayon, pero naintindi. Ilonggo, Bisaya, Tagalog. Kung pwede rin mag-Englishan tayo buong araw, ewan ko lang, maintindihan nyo. Wag na lang, no? Tagalog. Meron din robbery of robbery of cereals, fruits, or fireworks in an uninhabited place or private building. Diba? Nagnakaw ka doon sa bukid. Uninhabited din, ano ba na uninhabited sa bukid, umaga sa uma. Sa Ilonggo pa sa uma. O sa bukid, doon ka nagnakaw. Cereals, fruits. Medyo malala kayo, no? Kasi ito sa board mga buddy. Penalty, hindi na natin ulit trabaho yan. Huwag kayo ng penalty, ha. Ito, buddy, meron tayong Article 304, possession of picklocks or similar tools. Iba pa yan. Ibig sabihin, elements of illegal possession of picklocks or similar, that the offender has in his possession of picklocks or similar tools. Pag sabing picklock, yun yung susi na ginawa mo lang, peking susi, yung picklocks na. Bawal pala yan. That such picklocks or similar tools are specially adapted para gamitin mo sa robbery. That the offender does not have lawful cause for such possession. Yung picklock, may hawakan yan, gagamitin mo sa robbery, may separate crimes yan, Article 304, possession of picklocks. Meron din tayong false key. Sa false key, ito yung original na susi na ninakaw mo sa may-ari. On the tools mentioned in the next preceding article, genuine case, totoong susi na ninakaw mo sa may-ari. False key, bawal 305, Article 305 yan. O brigandage tayo. Who are brigands? There is brigandage when at least 4 armed person. At least 4 na armado. They form a band of robbers. Ano ang purpose nila? Ba't sila bumuo ng band of robbers? Commit robbery in the highway. Yung 4 sila armado ng haras highway, na hold up doon, hindi yung robbery. Ito, brigandage ba di Article 306? Tandaan nyo yan, ha? Pag 3, di robbery. Pero pag 4, armado, na hold up doon, Article 306 sila. No, may ganyan pala, no? Diba? Ang purpose nila ba sila bumuo ng band of robbers to kidnap persons for purpose of extortion or obtain a ransom, or to attain by any means of force and violence any other purpose. Yan ang tinatawag na highway robbery. Other term ng brigandage is highway robbery. Doon kayo sa highway na commit ng robbery, pero 4, hindi lang 4 na tao, 4 na armado.
Meron din tayong aiding and abetting a band of brigands. Parang ano siya, accessory. There is a band of brigands. Sinulit yung brigands, at least 4 armed, 4 na armado. Alam ng offender na yung band na yun is brigands, magnanakaw. Anong ginawa ng offender? He, in any manner, aids, abets, or protects such band. No? Tinulungan niya. Nagsalbi siyang lookout. Binigyan na information ng police. Yan ay gives them information to the movements of the police. Tapos may natanggap siya. O, yung band, brigand siya na pang hold up na, natanggap siya. Nakinabang siya dun sa mga ninakawan. Ito siya 307, para siya accessory. Aiding and abetting a band of robber. Sa theft, simple lang naman yung theft. Ito lang parehas lang sila ng robbery ng elements, pero dito nagkatalo. Without the use of violence, intimidation, and force upon things. Pag wala yung tatlo, theft lang. Yan lang yung mga body. Ano pa? The following are liable for theft. Lahat yan sila, 4. Tingnan nyo The following are liable for theft. Those who with the intent to gain, but without violence against, ito na yun, walang violence, walang intimidation, walang force upon things, kumuha ng gamit ng iba. Pangalawa, those who having found lost property, may nakita ka na nawawalang gamit, hindi mo sinauli sa may-ari, o di kaya hindi mo sinauli sa authority. Theft yun. Tandaan nyo yan. Akala nyo yung nawawalang gamit, inyo na yan. Pag hindi nyo binalik sa may-ari, pwede kayong kasuhan ng theft, pwede kayong maging liable sa theft. Pangatlo, those who after having malicious... tanong. Sir, ito lang, sir. Kailangan po ba, sir, sa'yo na yung nakita mo, sir? Ano ba, sir, may nakita ang bagay tapos walang nag-claim ng ilang araw po ba, sir, masasabi bago mo masabi na sa'yo yung nakita mo? Yun yung hindi ko pa na-encounter, hindi ko pa alam. Kung may ganun pala, kasi ang alam ko may ganyang rules, pero pag tanongin mo kung ilang araw, hindi ko alam. Hindi ako magmamaro, hindi ko alam kung ilang araw. Assignment. Isa alam ko meron, diba, nawala yung isang gamit, binalik mo sa authority, walang nag-claim. Diba, mapapasayo yan kung may duration ng days. Yun hindi ko alam kung ilan yung duration. I-research, assignment ko yan sa inyo, sa iyo. I-research ko mamaya. At least para malaman ka din. Hindi ko alam kung ano yung duration ng days. Ang alam ko lang, basta yung nawawalang property, dapat isuli mo sa may-ari. Yung duration ng days, para mapaba sa'yo, hindi ko alam. Assignment. Number 3 na ba? Sabi ni Atty. Turnover daw sa mayor nyo sa locality. Tapos, 30 days yata, pag hindi daw na-claim, sir. Sa'yo na. Maaaring sa nakakita na or 30 days, sabi, attorney na nagsabi nun eh. Yan ba? Siyempre, sila yung nakakalam talaga yan. Kung ganun daw ang sagot sa tanong mo, 30 days. Sabi daw ng attorney ni Buddy, pero confirm ko pa rin, i-research. Lahat naman kaya natin alamin, research lang. Hindi mo pa alam ngayon, alamin mo mamaya, alamin mo sunod. Maganan pag nag-review. Kung hindi mo alam ngayon, alamin mo, i-research. Pamanig number 3, those who after having maliciously damaged the property of another, kasi pag sinira mo yung isang bagay, wala ka naman intensyon pakinabang, malicious mischief lang. Sinira mo yung bagay, wala kang intensyon pakinabang. Pero yung nasira mong bagay, kinuha mo, pinakanabangan mo, magiging theft na. Hindi na malicious mischief. Ito pa, number 4, those who enter an enclosed state or field where trespasses forbidden or which belong to another and without the consent of its owner, nang isda ka doon. Diba? Hunt or fish upon the same or gather fruit or silas doon sa bakuran, na-enclose yung state doon sa bakuran, doon ka nang kumuha ka ng isda doon, theft. Meron tayo tawag na qualified theft. Dito kasi nagnakaw ka dito ng fruit sa bahay, dito kasi pag sa fishery ka na nagnakaw, sa fish pond, o sa fishery, qualified theft na. Qualified theft na. O theft is qualified. If the theft is committed by domestic servant, pag ang nagnakaw sa'yo ay katulong nyo, and domestic servant, mismo katulong nyo, hindi lang siya theft, qualified theft, mas mabigat ang penalty.
Wala nga ako si katulong nyo. If the theft is committed with grave abuse of confidence, ibig sabihin, ano yan, pinagkatiwalaan ka, ninakawan mo. Pre, sa'yo muna to, sa'yo muna yung iwan ko muna sa'yo itong gamit. Ninakaw ng tropa mo, qualified theft, grave abuse of confidence, pinagkatiwalaan mo. Ito pa, qualified theft, if the property is stolen is a motor vehicle, mail matters or large cattle. Pag ang ninakaw mo daw motor vehicle, mail matters or large cattle, papasok na yan sa natawag natin na qualified theft. Ngayon, dati qualified theft yung motor vehicle, may batas na nagbago, hindi na qualified theft, carnapping na. Dito sa large cattle, isang klase ng large cattle, kabayo, kalabaw, baka. O dati qualified theft niya. O ngayon hindi na anti-cattle rustling na yun. Yung hindi lang naman nagbago dyan, mail matters. Mga qualified theft yan lahat. Pero number 3, dami na nagbago dyan. Number 4, if the property is stolen consists of coconuts, nagnakaw ka ng nyugan doon sa plantasyon ng nyug, qualified theft. Tsaka yung property na ninakaw mo nang galing sa fish pond or fishery, qualified theft. Yan yung mga 5 na instances na magiging qualified yung theft. Talong. About sa malicious mischief, sir, yung sinunog mo yung bag ng kaklase mo, sir, ano yun, sir? Arson o malicious mischief? Ang kasi ba ang arson kasi, burning of one's property. Yung bag property na yun, hindi na siya, no? Kasi ang sabi sa malicious mischief, sinira mo yung kahit anong gamit, kahit anong way sa pagsira mo, wag mo lang sunugin. Kasi once sa sinunog mo, hindi na malicious mischief, arson na yun. Arson na yun, buddy. Pwede mong sirain sa kahit anong pamaraan, huwag lang sa magitan ng apoy. Kasi pag apoy, arson. Kapag apoy, sir, matik, arson. Property. Kasi ang sabi sa arson, maliciously and willfully burning of one's property. Hindi yung bag property, hindi naman yun. Arson. Kahit sapatos nga lang, property na yan, arson pa din yan. Pero paano, sir, pag nagnakaw ka ng baka, gano'n, tapos kalabaw. Pag nagnakaw ka ng baka, kalabaw, dati, ang karamihan mo qualified theft. Pero number 3, basahin mo, if the property is stolen sa large cattle, dati qualified theft. Ngayon hindi na, anti-cattle rustling na. Pag yun ang ninakaw mo. Tapos yung baka, sir, or kalabaw, tapos kinain mo, sir, luto, sir, anti-cattle pa rin, sir. O na kinabang ka, anti-cattle pa rin. Pinanabahan mo. Huwag mo lang iyutin, no? Huwag mo lang iyutin yung baka kalabaw, no? Chalit, no? Talent yun, sir. Klaro naman ba diya? Maparaberi man, mapatef man, qualified theft, basic. Kaya na yan. Ingay ng aso ang puto. Bali yung aso, bali. Mahal pa yung corby. Pag ginakaw yung aso, sir. Pag ninakaw yung aso, ano lang, theft lang. Wala namang nabanggit. Large cattle, hindi naman pasok sa large cattle yung aso eh. Theft lang siya or robbery. Property din naman yun eh. Ang sabi si large cattle, kabayo, baka, kalabaw. Yan, mga large cattle yan. Sarap pa naman ng aso, no? Kilawin, no? Latin na yung mga badiyas. Senaryo na ano, sir, yung bawal yun, animal cruelty. Ang kaso mo dun ba di theft, tsaka theft o robbery, tsaka animal cruelty. Kung kinatay mo, animal cruelty ka dun. sir, special law. Tanong. Yung example, sir, yung aso pumasok sa bahay mo, sir, tapos yung may-ari ng aso is kalaban mo, sir, kalaban mo yung may-ari ng aso yun, tapos pinatay mo yung aso, sir. Anong kaso, sir? Malicious mischief, sir. Pinatay mo yung aso ka di, animal cruelty na yun. Pag may kahit yung nangyari, sir. Aso yun eh. Kahit aso mo pa nga eh. Kahit patayin mo yung aso mo, animal cruelty, pa niya mas muraso parang iba. Thank you, sir. Hilig ka kumain ng aso, no? Sa Baguio, sarap pa naman ng aso. Kasi may Ilocano, dito may Ilocano daw, may hilig sa aso eh. Totoo ba yun? Paano, sir, yung pinatay mo Tradition dito? lang sa sir, sa Bagyo. At sa Baguio, akala ko si Locos eh. Accepted Sa Ilocos, sir,
Sa Ilocos kasi hindi kinakain ng aso, tinitira, no? Ano, tanong, malita na po. Ano lang, sir. Halimbawa, sir, mag-away kami ng kapitbahay sa hilingan, sir, mag-away kami, sir. Tapos, ang baboy niya, sir, nakabuhi. Tapos, nagsulod sa amon niya line. Ay, sa amon niya sa kundal. Tapos, bigyan ako ng baboy niya, sir. Tapos, nagkika ako. Anong pinikaso sa akong, sir? Theft, bali theft. Property pa din yung baboy. Ba't mga property niya yung belonging to another? Pumasok sa bahay. Hindi, pero pumasok sa bahay niyo, sa'yo na. Theft yun, theft. Parang lost property yun eh. Parang lost property na yun nawala eh. Di ba lost property? Theft, kanina. O, tanong. Sir, pag igil ng pinatay mo, ganun. Eagle, alam ko may nakalimutan ko yung batas eh. Kalimutan ko yung batas eh, pag mga endangered species ang pinatay. May sariling batas at paros, pero hindi ko lang alam kung ano yung batas. Alam ko may sariling, hindi ko lang alam ba din kung ano yung batas. Pero yan, may krimen yan, hindi ko lang alam kung ano. Ano ba din, no? Natural disaster na. Ano, hindi ka marinig? Kung natural disaster, mga earthquake nagnakaw ka. Natural disaster or earthquake nagnakaw ka. Alam ko pa di, ang mangyayari dyan, magiging aggravating. Pasok rin sa aggravating, during earthquake, kalamidad, jumuha ka ng krimen. Aggravating, tataas yung penalty. Ba, nagnakaw ka, theft. Bakit sa ganang kalamidad, aggravating. May aggravating. Okay. O, tanong. Ano, sir? Tanong, mali tanong. Yung ninakaw ng kasama mo, theft pa rin yun. Yung ninakaw mo yun, theft pa rin. Kasi personal property belonging to another. Makasuhan ka din. Ninakaw mo, hindi naman sa'yo eh. Kasi ang sabi kasi sa theft, taking property belonging to another. Ibig sabihin, pagmamayari ng iba, as long as ang kinuha mo, pagmamayari ng iba, theft pa rin. Eh yung ninakaw niya, hindi yan naman pagmamayari, yung pagmamayari pa rin ng iba. Ang theft pa rin. Yung mga bunga lang ng punong kahoy sa mga prutas, gano'n. O, theft pa rin, theft. Huwag lang sa plantasyon ha. O sa plantasyon, magiging qualified ka pa yan o. Nagnakaw ka ng nyugan, ba? Nyugang ninakaw mo sa plantasyon ng nyug, qualified. Di ba kanyari yung sanga na gano'n ay nakapasok sa loob ng Ano yan ba? Di kasi yung ano mo na yan, tanong, civil code na yan. Tama, yung bunga ng saging, masaging, lumaylay doon sa bakod nyo, lumagpas sa'yo. Yung ano doon, yung civil code, medyo malalim na sa civil code na siya. Yung bunga ng saging lumaylay sa lumaylay sa bakuran nyo. Pag ginawa mo yon, theft pa rin pag lumaylay sa bakuran nyo. Pero pag nalaglag doon sa bakuran mo, iyon na yun. Wala na. Pantayin mo malaglag sa bakuran mo. Yung nakabunga. Pero pag nakabit pa lang kahit nakalaylay, doon yung kawisan nila. Theft pa rin. Pantayin mo malaglag. Ayan sa... Napanood ko nga ito ni Romano yun sa TikTok. Romano ba yun? Yun yung sabi niya. Pantayin malaglag. O sa'yo na. Pero pag kinitas mo, theft yun. Next topic. Meron tayong theft of property of the National Library. O pag ninakaw ko doon sa National Library, sa National Museum, Article 311 ka. Ito na buddy. Occupation of real property or usurpation of real rights and property. Ito na yun, acts punishable. Taking possession of any real property, lupa, by means of violence against or intimidation, tinakot mo, kaya makakuha ang lupa. Or di kaya usurping any real rights or property. Kasi sabi usurpation, pinakanabangan mo.
Dito kasi sa number 1, mga Bria, tinan nyo sa number 1, taking possession of any real property. O yung lupa na to, sa akin. Hindi, kay Asyong. Kinuha mo yung lupa ni Asyong. O, akin na to Yung number 2, usurpation, hindi mo kinuha yung lupa. Pinakanabangan mo lang kung ano yung meron sa lupa. Alam mo yung lupa na yan, tinaniman mo. Kung pinakanabangan mo, hindi naman iyo yan. Yung mga ano dyan, yan yung usurpation. Pinakanabangan mo. Yung number 1, taking, kinuha mo talaga. Yung number 2, usurping, pinakanabangan mo lang yung lupa. O yun yung element ng number 1. O yung number 1, ito yung element niya. Not the offender takes possession of any real property. Yes, sir. Real rights. Tanong mali. Sige, pakiulit, sir. Naglag lang. Sige. Dito sa ito, 312, occupation of real property or usurpation of real property, punishable yan sa 312. Dito sa number 1, taking possession of any property, inagaw mo yung lupa sa magitan ng pananakot o paninindak. Kinuha mo talaga yung lupa na inagaw, inangkin mo. Dito sa number 2, usurpation, hindi mo kinuha yung lupa, pinakinabangan mo lang. O yung lupa na to gawin namin sa bunga na, pero sa'yo pa rin to. Pero ayaw niya, usurpation of any rights of property lang. Yung lupa mo to, taniman ko ng mga gamit. Taniman ko to ng tanim ko Usurpation, pinakinabangan mo lang yung lupa, hindi mo inangkin. Yun yung number 2. Meron yan, krimen. Ayan na yung point. Punta naman tayo sa swindling. Other term of swindling is estafa. Lapit na Simplihan lang natin mga bada. Hindi ko na, ang dami kasi neto. Sobrang dami. Altering the substance, quantity, etc. Hindi naman dito malayo. Wala naman to sa ano nyo. Hindi na to ganito kalalim sa board exam nyo. Sa talambuhay, pero nagtuturo medyo ganito lang point ng estafa. Ang haba nito. Estafa by false fictitious name. Ganito lang yan Balik tayo. Nadami na itong estafa na to. Ganito lang yung mga likin ng mabuti. Swindling or estafa. Ang dami yan, di ba? 5. Ang point lang yan, sana yung keyword. By means of deceit, niloko. Dito sa estafa or swindling, yung bagay, yung property, hindi mo kinuha, ibinigay sa'yo. Kasi, by means of niloko mo siya. Pre, iwan ko muna sa'yo yung pera ko Ito pera ko. Akin na muna yung motor mo. Diba? Binigay sa'yo. Yung motor kasi, iniwanan mo ng pera. Yung pera pa na binigay mo peke, estafa yun. Swindling. Pwede rin karnaping kung motor. Pre, akin na muna yung akin na muna yung cellphone mo. Akin na muna yung cellphone mo. Bigyan kita na 1,000. Pero 500 lang muna, next week na yung 500. Hindi mo binigay yung 500 estafa. Kinuha mo yung bagay. Kasi niloko mo. Hindi binigay sa'yo kasi niloko mo by means of deceit. Ganito lang yan Sa robbery, sa theft. Alam niyo naman pinagaiba ng robbery sa theft. Kinuha mo talaga yung bagay. Taking property of another, kinuha mo sa robbery at sa theft. Sa swindling, hindi mo kinuha. Binigay sa'yo kasi niloko mo siya. Yung estafa. Pre, akin na muna yung kwintas mo, nagbabasketball ka naman Ako muna hawak. O binigay niya sa'yo. Hindi mo kinuha. O bigyan sa'yo. Binenta mo. Diba? Hindi mo binalik sa kanya estafa. Yung pinagkaiba ng 3. Yan lang yung point ng estafa. Hindi ko na palalaminin yung mga badi. Yan lang talaga. Tandaan nyo lang by means of deceit. Sa robbery tsaka sa theft, kinuha mo, taking property of another. Sa swindling, binigay sa'yo kasi niloko mo by means of deceit. Mga scammer, pwede mo kasuha ng swindling or estafa. Hindi ka nagbayad ng kinainan mo, estafa. Hindi ka nag 1, 2, 3 ka sa jeep, hindi ka nagbayad ng pamasahe mo, estafa. Yan, ngayon yung mga estafa. Balik tanong, about sa robbery, theft, estafa. Other term pala ng estafa, swindling diba sa pretzel, pasok yan, estafa. Alisin yung estafa sa habitual nila yun siya sa pretzel, di ba? I-divide yung estafa. Palitan ng swindling, estafa pa rin yun. Sir, pasok sa estafa yung mga ano ba diyan, Pasok sa estafa pwede. pasok. Papabayad siya, tapos ayusin din mga papel, gano'n. Pasok. Kasi hindi naman nila kinuha binigay mo Kasi may deceit, niloko ka, scam. Mga scammer, ito yun. Pwede silang kasuha ng swindling or estafa.
Paano po yung... Pero kung mabalik ako, na utang, depende. Utang Ba? Ganyo pa. Alam ko sa staff, depende sa intention. Ba, nang utang lang talaga siya. Ang purpose siya magbayad, pero hindi dapat bayad. Hindi ba siya pwedeng kasuhan ng staff? Hindi ka naman niloko eh. Nang utang lang siya. Kasuhan mo ng civil case. Wala nang kulong sa utang, pero kasuhan mo siya ng civil case, small claim. Civil case ang kaso niya. Kung di niya kasi kung di niya kasi ikaw mabayaran, kasuhan mo ng civil case, kukunin yung gamit niya yung pangbabayad sa iyo, civil case. Pero walang criminal case. Pero, kunyari, ginamit niya, pre, utang ako sa 500. Yung pagkasabi niya pala ng utang, hindi naman pala utang. Loko, hindi ka talaga niya bayaran. Kasi mo stop pa, maswelling. Kung yung purpose niya talaga, istapahin ka. Kaya nung ginamit niya lang yung pangutang para mapang-stop, ay stop pa. Pero kung yung pure purpose is utang, talaga may kasulatan kayo na utang, walang tinatawag doon na stop pa. Civil case lang yun. Tanong pa Paano ba sir din? pag paano sir pag yung lupa ay sinanla, tapos nung sasakahin na ayaw na ibigay yung lupa? Hindi siya pasok sa stop pa. Kung may deceit, kung may panluloko, civil case pa din naman din, civil case. Hindi ko lang alam kung anong parte kasi hindi ko naman inaalam yung civil case, hindi naman na criminal law yan eh. Sa mga abogado. Pero hindi ko lang alam, pero civil case yan, hindi yung criminal case. Sir, sa mga pistap Ang stop pa, deceit, panluloko, pang-scam. Ano po yung sa BP22 po, sir? Ano yung anti-bouncing check loss? Maganda yan, anti-bouncing check loss. Diba may check eh? Diba ngayon, minsan, diba yung iba, parang stop pa siya, pero hindi siya stop pa. BP22 siya. Yung iba kasi may cheque. Ngayon, nung kumain siya sa restaurant, sabi niya, cheque na lang babayad ko cheque. Yung pinaraman niyang cheque pala, walang laman na pera. Nung nilagay sa bangko, nag-bounce yung cheque kasi walang laman. BP22 yun, bouncing check loss. Anti-bouncing check loss. Hindi siya stop pa. Pag ang nag-issue ka ng cheque na walang laman, yan, BP22. Tanong. Paano sir pag yung binarya sa iyo is faking pera? Paano sir pag yung binarya sa iyo is fake? Pasok sa stop pa, deceit pa rin, stop pa rin. Pinara sa'yo, peking pera, stop pa. Swindling pa rin yun. May minsan deceit, panluloko, di ba? Deceit. Ano yung sir? Yung kaso ng panser, yung pagsusunog ng pera gano'n. Ano na yan siya, buddy? Counterfeiting. Counterfeiting. Yun, may krimen yun. Ang tawag yung counterfeiting. O, parang ganun. Sinira mo yung barya, pinokpok mo, ginawa pang karakrus. Tapos sinira mo yung papel. Ang alam ko, counterfeiting na yun. Nagsira ka ng mga bills or currency. Special na yan. Wala na sa reverse pinangkod. Ano ang mga mali tanong? Gutom na ako ah. Wait lang ah. Ito, yun na yan, stop pa. Yun na yung point. Lahat naman yun, dami yan. Pero yan, stop pa. Limits of deceit. Skip yun na itong mga ganito. Mga haba ng PowerPoint. Grabe yung resource ko dito, no? Libro to ni Reyes, eh. Imagine yung PowerPoint ko, ah. Yung PowerPoint ko, libro ni Reyes. Nilagay ko dyan, 2-4. Diba? Parang nagbili na lang kayo ng, sa 200 nyo, parang nagbili na lang kayo ng libro. 200. Diba? Na 2-4, naging 200. Alam, may paliwanag pa, no? Diba? Sana all dati may ganito, no? Swerte nyo may mga ganito-ganito na. Sa amin dati, wala pang ganito. Mano-mano. Review center. Buti na uso yung online, no? Diba sa iba nga, 200, ang ina, PowerPoint pa lang, 200, notes pa lang, wala pang paliwanag.
body break. Ano man daw, kain mo na. Balik tayo 7. Gutom na ako eh. 7 ka pa na. Sige, Sandre pala tayo. 7 mga balik. 7. Thank you, sir. Ilocano. Sige.